Sa videong ito, tuturo ko sa inyo kung paano kumuha ng student permit at kung ano-ano mga qualifications, requirements at step-by-step process at kung magkano ang mababayaran. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Pero bago yan, ano nga ba ang student permit? Ang student permit ay isang permit na nagpapahintulot sa atin upang tayo ay makapag-aral, mag-drive or makapagmaneho. Pero kinakailangan meron tayong kasama or nag-a-assist sa atin na mayroong non-professional driver's license or professional driver's license. Tandaan na ang student permit ay hindi pa official na driver's license. Hindi ka pa pwedeng magmaneho mag-isa kung student permit pa lang yung meron ka. Dapat may kasama kang merong driver's license na professional or non-professional. For example, nahuli kang nagmamaneho nang walang kasamang may driver's license, may kaukulang multa po yan na 3,000 pesos. At ang student permit naman ay isa sa mga requirements para makakuha ka ng official driver's license, kagaya ng non-professional driver's license at professional driver's license. So paano nga ba makakakuha ng student permit? So sa pagkuha ng student permit, tatalakayin natin yung qualifications, requirements, step-by-step process at estimated na mababayaran ninyo. So ano-ano nga ba yung mga qualifications sa pagkuha ng student permit? So una, dapat Filipino citizen daw na 16 years old pataas. Pangalawa, dapat daw physically and mentally fit. Pangatlo, dapat daw marunong bumasa sa Filipino or English. And last, so dapat daw na kumpleto ninyo at napasa ninyo ang 15 hours na theoretical driving course or TDC. So ano nga ba ang theoretical driving course or TDC? Ito ay isang seminar na itinuturo ang basic skills sa pagmamaneho, traffic rules, road signs at mga dapat pang malaman sa pagmamaneho. Bali 15 hours yun na seminar, pero kadalasan hinahati yun sa 3 session. Bali 5 oras kada session at every session ay may exam. At maraming nagtatanong kung saan makakakuha nun. Makakakuha ka nun sa LTO accredited driving schools. Kadalasan makakakita kayo ng accredited driving school na malapit mismo sa LTO. At kadalasan nag-offer sila ng 2 type of seminar. Ang isa ay isang online at ang isa ay face-to-face. At syempre, kung sabihing online, pwede kayong mag-Google Meet, Zoom, or kahit saang website or apps na pwede. At sa face-to-face naman, doon kayo sa driving schools na accredited ng LTO. At sa mga nagtatanong kung magkano ang mababayaran, depende po yan at hindi po yan magkakapareho. Pero example ko na lang po yung dito sa amin para may idea kayo. Yung online na nakita ko is 1,500 pesos at yung face-to-face naman is 1,000 pesos. Diba sobrang mahal? Pero wag mag-alala dahil may good news ako sa inyo. Naglabas ng public advisory ang LTO na libre na ang enrollment ng 15 hours theoretical driving course or TDC sa LTO Drivers Education Center na kailangan sa pagkuha ng student driver permit. At sa mga nagtatanong, ano nga ba ang LTO Drivers Education Center at saan ito makikita? Ang LTO Drivers Education Center ay isang part ng LTO. Dito maaring makakuha ng libreng theoretical driving course. Meron na rin ito sa mangilan-ngilang LTO regional offices. At syempre, kung pasok kayo sa mga qualifications na nabanggit natin, punta naman tayo sa requirements. Una, kailangan ninyo ng application form or APL form. May PDF na niyan na pwede ninyong i-download at i-print. Ilalagay ko na lang din yung link sa description box para hindi na kayo mahirapan. Pero pwede rin naman kayong makakuha nito sa mga LTO offices. Pero mas maganda i-download nyo na lang at i-print para pwede nang mapilapan at pagpunta ninyo sa LTO meron na kayo at diretso na lang sa pagpila. Pangalawa, birth certificate issued by PSA. Magdala po kayo ng original at photocopy. At kung wala pa kayo nito, pwede kayong mag-request online. May video po akong tutorial niyan kung paano kumuha ng PSA birth certificate online. Ilalagay ko na lang din po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapan. Kasi diretso na po yun i-deliver sa bahay ninyo. At sa mga may passport, dalhin nyo na rin po yung original at photocopy. Pangatlo, para naman sa mga babaeng nakasal na at yung ID or documents na meron sila is pagkadalaga, magdala ng marriage certificate na inisyu ng PSA original at yung photocopy. Pang-apat, para naman sa mga minor de edad na 16 to 17 years old,
kakailanganin ninyo ng parent or guardian consent at ID ng parent or guardian at kailangan nakanotaryo ito. Panglima, para naman ito sa mga foreigner. Kailangan ninyo ng original at photocopy ng inyong passport at entry date at least 1 month and visa duration of at least 6 months from the date of application. Pang-anim, medical certificate. Makakakuha kayo niyan sa mga LTO accredited medical clinic, kadalasan nasa labas lang yan ng mga LTO offices. Pero may tips ako sa inyo. Bago kayo kumuha, tanong nyo muna kung ilang copies ang ibibigay nila. Kailangan 2 copies na para yung isa magamit ninyo sa pagkuha ng non-professional driver's license. At sa mga nagtatanong kung ano ang gagawin sa pagpapamedikal, huwag mag-alala kasi i-check lang naman yung mata ninyo. Pababasahin lang kayo ng may distansya at i-check yung blood pressure ninyo at tatanungin kayo about sa medical history ninyo. At sa mga nagtatanong kung magkano naman ang mababayaran, nasa 400 to 500 pesos po. Depende na sa medical clinic na mapupuntahan ninyo. Pang-7, valid ID. Mas maganda yung valid ID na may signature ninyo, kagaya ng SSS ID, Postal ID, Voters ID, or TIN ID. Pero kung may passport naman kayo, pwede din yun. Pang-8, kung ikaw naman ay employed, kailangan ninyong magdala ng TIN ID. Or kung wala naman kayong TIN ID, magdala lang kayo ng kahit anong patunay na meron kayong TIN number. At ang pang-9 o panghuli is yung Certificate of Completion or katunayan na natapos ninyo ang 15 hours theoretical driving course. At kung pasok naman kayo sa qualifications at kumpleto naman yung requirements ninyo, pwede na kayong pumunta sa LTO offices. Pero reminder lang, dapat naka-proper dress code kayo. Sa mga lalaki, hindi pwede ang mga nakasando, naka-shorts at naka-tsinelas. At sa mga babae, hindi pwede ang nakasando, naka-tube, naka-shorts at naka-tsinelas. At pag-usapan naman natin ang step-by-step process sa loob ng LTO. Kapag nandun na kayo sa loob ng LTO office, pumunta sa customer service, doon bibigyan kanila ng APL form, pero kung meron na kayo at na-fill upan nyo na, bibigyan na lang nila kayo ng number at hintayin na lang na tawagin kayo. After nun, papupuntahin na kayo sa evaluator window, kung saan titingnan yung mga requirements ninyo, titingnan kung kumpleto, totoo at valid ba. At pagkatapos nun, papupuntahin naman kayo sa window kung saan kukunan kayo ng litrato, perma at biometrics. At kung tapos na, papupuntahin na kayo sa cashier para magbayad. After nun, i-release na yung student permit ninyo. At baka magtaka kayo kung bakit OR lang, kasi ngayon OR lang ang binibigay ni LTO. Meron ding LTO offices na nagbibigay ng nakaprint na bond paper na student permit. Valid po pala to ng 1 year. Pero after 1 month, pagkakuha ninyo ng student permit, pwede nyo na pong ipa-non-professional. So ngayon, pag-usapan naman natin ang estimated na magagastos sa pagkuha ng student permit. Bali sa akin, theoretical driving course or TDC is 1,000 pesos, medical certificate 450 pesos, application fee 100 pesos, student driver's permit fee is 150 pesos, tapos yung computer fee is 68 pesos. So yung total na nagastos ko is 1,768 pesos. Hindi pa po kasama yung kain ko sa labas, yung pamasahe or kung may sasakyan kayo, gasolina, ganyan, hindi pa po kasama yan. So maghanda-handa kayo ng mga 2,000 to 3,000 pesos. Bali guys, abangan nyo yung next video ko kasi gagawa ako kung paano kukuha ng non-professional driver's license. By the way po, sa mga kukuha ng non-professional driver's license, may video po ako ng mga LTO exam reviewer. So panoorin nyo na lang po, ilalagay ko yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!